Isang palaisipan pa rin kung paano napunta ang Diablo na si Deliora sa isla ng Galuna at kung ano ang dahilan. Ngunit natuwa pa si Natsu dahil nais niya daw makipagbalagbagan sa halimaw pero bigla siyang sinuntok ni Gray dahil hindi nito alam ang panganib na dulot ng halimaw. Kaya nagpa siya si Gray na maghintay sila doon hanggang sa lumabas ang buwan para malaman kung ano ang mangyayari. Habang naghihintay ay naaalala ni Gray nung nagsasanay sila ni Master Orr. Naiinip naman si Lucy sa paghihintay kaya ginamit niya ang Gate of the Heart at lumabas si Lyra. Kaya pinakanta nila ito para malibang sila. Habang naaalala pa rin ni Gray ang kanyang pinakamamahal na master na nagturo sa kanya ng Ice Magic. Makalipas sa madaming oras ay biglang nagkaroon ng kulay violet na liwanag kaya umakyat sila ng hagdan at nakita ang Magical Circle. Umakyat pa sila sa itaas at nakita naman ang isang kulto na nangongolekta ng liwanag mula sa buwan. Giit ni Lyra na ginagamit nila ang liwanag nito upang buhayin muli si Deliora. At ang nangyayaring mga transformation sa mga tao doon ay epekto rin ng ginagawa ng kulto. Saka dumating ang isang lalaking nakamaskara na tila ito ang mastermind. Sinabi na rin ni Sheria na may nakapasok na tagalabas sa isla, kaya pinag-utos ng kanilang master na wasakin ang buong bayan kung hindi mahanap ang mga tagalabas. Ngunit nakilala ni Gray ang boses nito. Lumabas na rin si Natsu na sa sobrang inis ay nagbuga ng apoy. Agad na umatake si Gray ng ice magic nito sa mga kalaban, ngunit ice magic din ang kapangyarihan nito kaya nakumpirma ni Gray na ito ay si Leon. Umalis na rin ang mga tauhan nito upang wasakin ang bayan saka ginamit nito ang yelo kay Natsu. At sa pag-atake ni Gray ay gumawa lang ito ng turtle shield. Sila Happy naman ay tumakas dahil magiging pabigat lang sila sa labanan. Nais pa rin lumaban ni Natsu sa kabila ng kalagayan kaya sinipa siya ni Gray. Dahil alam pala niyang maaaring pasabugin ni Leon ang yelo sa katawan nito, saka nagtanggal na rin ng maskara ang kababata ni Gray. Naiinis si Natsu dahil hindi niya alam na iniligtas lang siya ni Gray tapos hindi niya pa matunaw ang yelo. Paparating ng isang pirate ship dahil pinilit pala sila ni Erza na magtungo doon upang maparusahan niya ang mga kasamahang lumabag sa batas. Samantala tinamaan naman ni Leon si Gray ng ice magic nito, pero hindi makakapayag si Gray na buhayin nito si Deliora kaya gumawa ng mga agila si Leon at walang binatbat ang shield ni Gray. Sunod ay gumawa si Gray ng malaking maso, ngunit winasak lang ito ng kalaban. At sinabi ni Leon na nalagpasan niya na ang kanilang Master Orr. Nainis si Gray at gumamit ng napakalaking ice geyser technique sa katunggali. Subalit pinaglaho lang ito ni Leon saka gumawa ng ice dragon na nagpatalsik sa binata. Dahil ang plano pala talaga ni Leon ay ang maging mas malakas sa master nila na si Orr kaya nais niyang patayin ang Deliora na hindi nagawa ng sensei. Sagot ni Gray na imposible ang nais nitong mangyari. Ngunit inatake lang siya ni Leon at sinabing si Gray ang nanghamong kalabanin noon si Deliora kaya daw namatay ang kanilang master saka siya muling inatake ng Ice Dragon. Nainis si Natsu nang makitang nakahiga lang si Gray ngunit nakaalis na rin ang mga kalaban at natapos na rin daw ang ritual. Nang maalala ni Gray ang kanyang malungkot na nakaraan ay nasabi niyang wala siyang karapatang sabihin kay Natsu na hindi nito magagawa ang S-Class mission pero ikinagalit ito ng Salamander. Sinabi nila Lucy sa mga tao na patungo na ngayon sa kanila ang mga salamangkerong may kagagawan nito. Pero dahil wala silang kasamang ibang salamangkero ay may naisip daw na plano ang dalaga. Ngunit ang nais lang ng chief ay wasakin nila ang buwan kaya kinuha ito ng mga tauhan. Giit ng isang kamukha ni Hellboy na nagkakaganyan ang chief dahil namatay ang kanyang anak. Binuksan ni Lucy ang Gate of the Maiden at lumabas si Virgo na ikinatuwa ng mamamayan. Kalaunan ay natapos na daw sa paghahanda ang Celestial Spirit. Pero hindi bilib si Happy dahil napaka-obvious ng patibong na ginawa nito. Duda din ng mga kasama kaya ipapakita daw ni Lucy ang kanyang plano. Ngunit nang dumating sila Natsu ay sila ang nahulog sa patibong. Sinabi ni Natsu na natalo si Gray ng nakamaskara. At nawala na rin ng yelo sa kanyang katawan dahil giit ni Virgo na malayo na ang distansya ni Natsu kay Leon. Kalaunan ay lumilipad ang malaking daga kaya wala ring kwenta ang patibong na ginawa ni Lucy. Saka nahulog ang isang patak ng dala nila na isa palang mapanganib na asido. Kaya natakot ang mga tao kung ibubuhos ba ito ng mga kalaban sa kanila. Kalaunan ay pinag-utos na nga ni Sheria na ibuhos ang laman ng balde. Kaya to the rescue si Natsu na dinala ni Happy sa itaas at pinagliyab ang dalawang kamay saka pinasabog ang asido sa ere. Subalit ang malaking patak ay tumama sa chief pero nailigtas naman ni Virgo. Saka tuluyan ng nawasak ang bayan pero nakaligtas naman sila dahil kay Natsu. Dahil pumalpak ang kanilang plano ay naghanda ang mga kalaban na patayin sila gamit ang mahika. Naiinis naman si Chief Mocha dahil natunaw din ang puntod ng kanyang anak. Nais din lumaban ni Gray pero pinatulog na lang siya ni Natsu at ipinadala nila sa mga tagabayan. Pero hinabol sila ng malaking daga at nakakapit naman dito si Lucy. Tapos kiniliti niya ito na naramdaman ng Rat Mama kaya tumigil sa pag-ikot ang buntot na ginagamit na LSC na naging dahilan para mahulog sila. Pinuntahan sila ni Happy para hanapin si
Lucy, habang ang bida ay biglang inatake si Toby. Tapos binugahan ng apoy si Yuka pero nasa lag ito ng lalaki. Saka pinagyabang ni Yuka na naging miyembro din siya ng malakas na guild pero nagsasalita pa siya ay inatake na naman sila ni Natsu. Kaya si Yuka naman ang umatake ng teknik nito. At tila walang pag-asang makatago si Natsu dahil sa vibration magic ni Yuka. Saka muli itong umatake kaya umilag ang bida at nagawa na namang matanggal ang kanyang apoy pero sinubukan pa rin sumuntok ni Natsu kaso matinding sakit ang naramdaman niya. Pero nagpatuloy siya sa pagpasok sa loob ng vibration shield. Saka ginamit ang kanyang apoy sa labas ng shield para makasuntok ng napakalakas sa pagmumukha ni Yuka. Pinakita ni Toby ang paralyzed claw nito at walang tigil na inatake ang bida upang ma-paralyzed. Ngunit niloko ito ni Natsu na may dumi sa ulo. Kaya nasugatan niya ang sarili gamit ang sariling atake kaya si Engot ang na-paralyzed. Saka ipinangako ni Natsu sa puntod ni Bobo na sosolusyonan ang problema nila. Dumating din ang pinuno ng kulto na nagtatakang hindi pinatay ni Leon si Gray. Umiiyak si Sheria dahil naging palpak daw siya ay hindi na siya mamahalin ni Leon. Kaya gumamit ito ng mahika at ginawang halimaw ang puno. Pinalabas naman ni Lucy si Taurus na agad na tinapos ang halimaw na puno. Saka sumugod ito sa kalaban pero biglang tumigil at si Lucy ang inatake nito ng walang tigil. Dahil kusa daw gumagalaw ang katawan nito dahil sa kapangyarihan ni Sheria. Isinasara na ni Lucy ang Gate of the Ball pero ayaw nitong sumunod. Kaya pinag-utos ni Sheria na suntukin nito si Lucy pero nakakaiwas ang ulo ng dalaga. Kalaunan ay naalala ni Taurus ang ginawa niyang kontrata kay Lucy kung saan minanyak siya nito kaagad. Dahil sa naalala ay naguluhan si Taurus kaya hindi na nito tinuloy ang pagsuntok at kusang naglaho. At namangha si Lucy sa sarili dahil nag-level up ang kanyang lakas. Dahil sa kapangyarihan ng kalaban ay pinalabas ni Lucy ang pinakamahina niyang celestial spirit na si Plu. Kaya nang kinontrol ito ni Sheria ay hindi siya nito masaktan. Dahil dito ay ginamit na ni Lucy ang kanyang letigo sa kalaban kaya tinanggal na ni Sheria ang kontrol. Saka ito gumawa ng malaking golem gamit ang kanyang kapangyarihan kaya walang tigil nitong inatake si Lucy na walang magawa kaya napatakbo na lang sa golem ni Sheria. Naghanap din siya ng celestial spirit na pwedeng aipang laban pero wala siya nito kaya muntik na siyang matapakan saka tumalsik sa dulo ng bangin hanggang sa mahulog siya sakay ng bato. Ngunit hindi pa nakontento si Sheria kaya pinatalo niya pa ang golem kay Lucy hanggang sa ma-corner nila ang dalaga sa pampang. Kaya naisip ni Lucy na gamitin ang susi ng Gate of the Water Bearer na si Aquarius pero ayaw pa rin siya nitong sundin. Pero kinontrol din ito ni Sheria kaso dahil sa malaking alon na ginawa ni Aquarius ay kasama din ang kalaban na inanod nito. Sa kakusang bumalik ang spirit sa kanyang mundo. Dahil dito ay parehong nahilo ang dalawang dalaga at nag-away na parang mga bata hanggang sa tuluyan ng manalo si Lucy kaya naglaho na rin ang golem. Kaso pagsugod ng Rat Mama ay wala na siyang lakas para tumakas pero iniligtas naman siya ni Erza Scarlet. Subalit galit sa kanila si Erza dahil sa patakaran na nilabag. Hindi nila alam na sumisilip din ng isang kalaban. At nang dumating si Happy ay nais niyang tumakas pero kaagad siyang nahuli ng Magic Knight. Sinabi naman ni Lucy ang sitwasyon sa isla pero wala daw pakialam si Scarlet. Kinabukasan ay nagising si Gray sa mapayapang lugar kung saan nalaman niya sa isang dalaga na nawasak ng tuluyan ang bayan dahil kay Leon. Pagpasok ni Gray sa isang tent ay kanina pa pala naghihintay si Erza habang bihag naman ang dalawa. Pero hindi pa rin nila alam kung nasaan si Natsu. Samantala nakarating si Natsu sa templo ng buwan. Giit ni Erza na kapag nahanap nila si Natsu ay bumalik na sila sa guild pero nadismaya daw sa kanya si Gray. Kaya tinitigan nito ng masama ang binata at sumipsip naman si Happy. Tinutok ni Erza ang espada pero hindi natakot ang binata dahil may kinalaman siya sa halimaw na si Deliora. Kaya pagkatapos daw niyang tapusin ang misyon ay bahala na daw si Erza sa kanyang parusa. Dahil dito ay pinakawalan na rin ni Erza ang dalawa pero mapaparusahan pa rin daw sila pagkatapos ng misyon. Si Toby na lang ang natira sa mga tauhan ni Leon pero hindi nito sinabi na nasaktan niya ang sarili. Nababahala daw si Zolty na baka hindi matuloy ang muling pagbuhay sa Deliora kung makikialam ang mga taga Fairy Tail. Pero kumpiyansa naman si Leon na magagawa niyang matalo ang mga kalaban nila. Nais din daw sumali ni Zolty sa laban para makasiguro dahil may nalalaman daw siyang lost magic. Nang biglang magkaroon ng lindol dahil pala sa kagagawan ni Natsu na nagwawala gamit ang kanyang apoy. Umatake din siya ng apoy sa kisame hanggang sa makarating sa kinaroroonan nila Leon. Nais daw ni Natsu na gawing tabingi ang gusali upang hindi na makarating doon ang liwanag ng buwan. Hindi ito maintindihan ni Toby kaya pinaliwanag ni Zolty na nais ng salamander na wasakin ang mga poste upang tumabingi ang templo at hindi tumama ang liwanag ng buwan kay Deliora. Nagpalabas ng apoy si Natsu sa kanyang paa at sinugod niya si Leon ngunit isa lang itong yelo. Dahil nasa likod na pala ito na inatake siya ng Ice Mage Eagle pero nakailag pa rin ang salamander at inatake niya kaagad ang Ice Mage ng napakaraming apoy ngunit pinatagos ito ni Zolty sa sahig upang mapigilan sa pagwawala. Nagtaka si Leon kung anong salamangka ang ginamit ni Zolty pero hindi siya nito sinagot. Saka nagpalabas ito ng maraming yelo dahil kaya niya daw tapusin mag-isa ang salamander. Kaya muli siyang umatake kay Natsu ng maraming Ice Eagle. Saka gumawa pa ito ng isa sa likod
likod na tumama sa ating bida. Pero sa kabila nito ay hindi nasaktan si Natsu. Saka naghanda ng matinding apoy upang talunin ang yelo. Naalala ni Gray 10 taon na ang nakalipas kung paano inatake ng Deliora ang isang syudad. Pagkatapos nito ay nakita nila ang batang si Gray na nakaligtas sa pagsalakay ng halimaw. At dahil lubusang naulila ay pinanggako niyang pagbabayaran niya ang Deliora. Kaya pinipilit niya ang katawan sa pagsasanay upang lumakas at matalo ang halimaw. Dahil dito ay sinuportahan pa siya ng mga kasama sa pamamagitan ng paghuhubad sa malamig na klima upang mas lumakas ang resistensya sa lamig saka sila tumakbo at nagpatuloy sa pagsasanay kasama sila Master Or at Leon. Sa bayan ay sinabi ni Leon na gagawin niya ang lahat upang mas maging malakas sa master nila. Ngunit si Gray ay nais lang matalo ang Deliora sa kanya iiwanan ng Ice Queen kaya nabatukan. Habang naglalakad ay hindi daw bilib si Gray sa Ice Magic. Giit ng sensei na ang Ice Magic ang pinakamalayang mahika dahil nakadepende sa user ang lakas nito. At dito pala siya nagsimula ng habit na maghubad pero binabatukan ng sensei. Habang naglalakbay ay narinig ni Gray na nasa North Continent ang Deliora. Kaya dahil sa kanyang puot ay nagpasya siyang puntahan ito. Nakita ni Lucy na tumabingi nga ang templo. Saka naisip nilang si Natsu lang ang gagawa nito. Nang biglang may umatake kaya iniligtas sila ni Erza sa mga patalim. Dahil dumating na pala ang Kulto Club. Agad namang nilabas ni Erza ang espada at ang latigo ni Lucy. Si Natsu ay kinakalaban pa rin si Leon na halos kapantay niya ng lakas. Habang patungo sa kanila si Gray ay naalala nito kung paano lumaban si Or sa napakalaking diablo upang iligtas si Gray. At nakita niyang nasaktan din si Leon. Saka napagpasyahan ng sensei na kalabanin ito kahit naputol na ang kanyang paa dahil ito daw ang bumabagabag kay Gray. Dito ay napagtanto ni Leon na kahit ang sensei nila ay tila hindi kayang patayin ng Deliora. Giit ni Or na marami pang salamangkero ang mas malakas sa kanya. Sagot ng bata na ginusto niya lang itong maging sensei sa pag-aakala na siya ang pinakamalakas. Saka biglang gumamit ng pinagbabawal na magic circle si Leon na natutunan niya sa mga tinatagong libro ni Or kaya nakagawa ito ng ice shell upang matrap ang Deliora pero pinigilan siya ng master dahil ang spell na ito ay nakakapinsala din sa sariling katawan. Pero ito rin pala ang nais gawin ni Or dahil ito lang ang tanging paraan kaya nagsimula siyang gumamit ng ice shell upang pigilan ang diablo kapalit ng kanyang buhay. Kaya tuluyan na itong naglaho at nagyelo naman ang halimaw. Nang magising si Leon ay wala na ang kanilang sensei kaya galit na galit siya kay Gray dahil hindi na niya matutupad ang pangarap na malagpasan si Or. Sa present ay dumating na rin si Gray na nais makipag 1v1 sa kababata. Kaya nagcast ng ice shell si Gray upang pareho silang magyelo ni Leon. At handa na siyang mamatay para lang mapigilan niya si Leon. Pero bago niya magamit ang ice shell at ialay ang buhay ay pinigilan siya ni Natsu. At nagawa pang mag-away ang dalawa kung sino ang kakalaban kay Leon. Dagdag pa ng bida na hindi kailanman pagpupunyagi ang pagpapakamatay sa laban. Saka biglang yumanig ang buong templo. Sila Erza at Lucy naman ay kinakalaban ng mga cult members nila Zolty at Leon pero ayaw pa rin sumuko ng mga ito. Ang pagyanig na ito ay kagagawan pala ni Zolty upang maituwid ang templo at muling tamaan ng sikat ng buwan si Deliora kaya nagtataka si Natsu kung paano niya ito nagawa pero hindi siya pinansin kaya hinabol niya si Zolty. Pero bago yun ay pinagkatiwala muna niya si Leon kay Gray. Hindi daw natatakot si Leon na makulong ng ice shell dahil sa mga kasapi niyang siguradong ililigtas siya. Saka sinabi ni Gray na ang kanilang sensei na si Or ang yelo na nakabalot kay Deliora kaya kung tutunawin niya ito ay parang pinatay na din ni Leon ang master nila. Ngunit bigla siyang inatake ni Leon dahil matagal niya na pala itong alam. Nainis naman si Gray at pinatalsik ito. Pero ayaw mag-aksaya ng kapangyarihan ni Leon kaya nagkasundo silang magsuntukan ngunit nasikmuraan kaagad si Gray saka natuhod pa sa tiyan. Pinabagsak ni Zolty ang bato pero winasak ito ng bida. Saka pinakita nito ang kanyang kakayahan na pabalikin ang oras ng isang bagay kaya ito daw ang ginamit niya upang maayos ang templo. Patuloy na binugbog ni Leon si Gray hanggang sa mapatalsik siya nito. Pero muli pa siyang sumugod ngunit mas malakas talaga sa kanya si Leon. Kaya naalala niya na nakalaban niya rin ng ganito si Natsu noon. Aalis na sana si Leon pero pinigilan siya ni Gray at sa pagkakataong ito ay si Leon naman ang napatalsik. Sa katuluyan silang nag-ambaga ng pagmumukha katulad ng ambaga nila noon ni Natsu hanggang pareho silang ma-KO. Sa present ay napatalsik niya naman si Leon. Napansin nila Erza at Lucy na mahina lang ang magical power ng kanilang mga kalaban. Kaya pinalabas ni Lucy si Cancer ngunit inalayan nito ng bulaklak si Erza. Saka pinag-utos ni Lucy na lumpuhin nito ang mga kalaban. Dahil sa inis ay napilitan ng gumamit ng ice magic si Leon upang matalo si Gray. Nakatingin naman si Zolty kay Deliora nang bigla siyang atakihin ni Natsu, saka sinabi ng bida na amoy pabango daw siya ng babae. Nagpatuloy ang pagtama ng Moonlight dahil nag-oorasyon pa rin si Toby kahit mag-isa kaya nagsimulang matunaw ang yelo ni Deliora, saka inatake ni Zolty si Natsu. Natalo na nila Lucy ang mga cult members. Nang makilala ni Erza na nagmula ang mga ito sa bayan ng Brago na winasak noon ni Deliora, naramdaman nila Gray ang pagyanig dahil malapit nang matunaw ang yelo kay Deliora. Kaya umatake na si Leon upang maghandang kalabanin ng halimaw
halimaw pero hindi makakapayag si Gray. Pinagsusuntok niya rin ng Ice Knuckle ang binata pero nawasak ito. Ngunit nabigo si Gray na hiwain ito dahil nasa likod na pala si Leon na nagpalabas ng Snow Tiger ngunit kinulong lang ito ni Gray. At sinabi ni Gray na walang kalidad ang Ice Magic na ginagawa lang ng isang kamay kaya hindi makatakas ang Snow Tiger. Kaya gumawa ng Ice Cannon ang binata at tuluyang tinalo ang dating kasamahan. Saka nilagyan ng yelo ang sugat. Subalit nakarinig sila ng nakabibinging ingay dahil tuluyan ng nagising ang Deliora. Naisip ni Erza na pigilan ang nagsasagawa ng seremonya sa itaas. Si Natsu naman ay tinamaan ng crystal ball ni Zolty. Kaya winasak niya ito pero muling binuo ng kalaban gamit ang time magic saka sinikmuraan nito ang bida. Tapos hindi nito tinigilan ang binatang salamander. Sa kasamaang palad ay malapit nang makatakas si Deliora. Kaya natutuwa si Zolty dahil ang tunay niyang plano ay makontrol ang halimaw upang magamit ito sa pansariling mga interes. Nagalit naman ang bida pero pinaguho ng kalaban ng mga bato kaya siya umilag tapos inatake din siya ng maraming crystal ball na pinasabog lang ng boy salamander. Saka lumabas sa makapal na usok at tinamaan sa pagmumukha ang kalaban samantala sa itaas ay napigilan na rin ni Erza si Toby. Subalit tuluyan nang nagising si Deliora na naramdaman din ng mamamayan doon. Natuwa ang baliw na si Leon dahil makakalaban niya na rin si Deliora. Pero pinigilan na siya ng dating kasamahan dahil wala na siyang lakas. Saka naghandang ialay ni Gray ang buhay upang muling masil ang Diablo ngunit pinigilan siya ni Natsu dahil ayaw niyang mamatay ang guildmate. Kaya si Natsu ang unang sinuntok ng malakas na halimaw pero nagagawa niyang lumaban gamit ang apoy ni Ignil hanggang sa mag-crack ang buong katawan nito. Dahil ang katotohanan ay matagal na palang patay si Deliora dahil sa kagagawa ni Orc kaya napaiyak na lang si Gray dahil naprotektahan pa rin sila ng Master. Tuwang-tuwa sila Natsu at Lucy dahil nakatapos sila ng S-rank mission pero pinaalala ni Erza na hindi pa nila natutulungan ang mga naninirahan doon. Giit ni Leon na sa loob ng 3 taon nila doon ay hindi naman sila pinuntahan ng mga taong naninirahan doon kaya hindi din nila alam kung ano ang sanhi ng sumpa sa mga katawan nito. Nalaman din ni Erza kay Toby na ang mga kasamahan nila ay ang mga napinsala din ni Deliora kaya tinulungan nila si Leon upang makapaghiganti sa Diablo. Pagbalik nila ay nakitang nagbalik sa ayos ang dating village doon. Kaya naisip ni Natsu na baka inayos ito ni Zolty. Pero ang chief ay nagtatanong pa rin kung kailan nila wawasakin ang buwan. Nangako naman si Erza na wawasakin nga talaga nila ang buwan. Pero nagtanong muna siya ng mga impormasyon nang mahulog siya sa ginawang patibong ni Lucy. Ngunit umakyat siyang parang walang nangyari para hindi mapahiya. Giit ng mga demon na sinubukan nilang magtungo sa templo pero kahit anong gawin ay hindi sila makalapit doon. Kaya nakumpirma ni Erza ang nais niyang malaman. Dahil dito ay nag-transform na ang dalaga ng giant armor. At sinabing wawasakin na nila ang buwan na ikinatuwa ng mga residente. Pinalabas ni Erza ang malaking sibat upang ihagis ito sa buwan. Ngunit nanghihingi din siya ng tulong sa apoy ni Natsu para magawa ito. Inihagis na nga ni Erza ang malaking sibat at tinulungan ito ng salamander gamit ang apoy kaya mabilis itong lumipad patungo sa buwan at tinamaan ang barrier na tuluyang nawasak. Pinaliwanag ni Erza na ito ay ang evil lens na tumigas na gas na nanggaling sa isinagawang ritual upang tunawin ang yelo ni Deliora gamit ang liwanag ng buwan. Kaya nawala na ang sumpa sa mga residente pero hindi pa rin sila bumabalik sa pagiging tao dahil mga demonyo pala talaga sila at ang naapektuhan lang ng Moondrip ay ang mga memorya nila. Nagbalik doon si Bobo na buhay pa pala dahil hindi daw madaling patayin ang mga demon na katulad nila. Kalaunan ay lumipad na rin ang kanyang ama pati na ang mga kasama dahil sa saya. Saka nagkaroon sila ng demon party habang lumilipad sa kalangitan. Muling lumapit kay Gray ang isang dalagang demon at ipinakita ang human form nito para makilala siya. Dahil dito ay nagkaroon ng mga demonyitang chicks ang Ice Wizard. Hindi na rin daw natatakot makipagkomunikasyon ang chief sa mga kalapit isla dahil sa fairy tale. Samantala nagtungo sa village sila Sheria kaya nagkaroon na naman ng tensyon. Pero agad silang sinugod at tinalo ni Erza upang hindi na sila makapalag. Ngunit nais lang pala siyang subukan ng dalawa. At nais din nilang humingi ng tawad sa kanilang nagawa dahil sa kanilang galit sa Deliora. Ngunit nais na silang makasama ni Natsu sa pagsasaya kaya kumain sila ng sama-sama. Samantala si Zolty ay nanunood lang sa malayo habang kinakausap ang master niyang si Gerard. Saka bumalik sa totoong anyo si Zolty dahil siya pala si Altair. Kumakain ng apoy si Natsu nang mapansin ni Lucy na magkakaroon talaga ng peklat si Gray sa noo. Tapos pamwesto sa likod niya si Natsu na pasimpleng manyak. Kahit natapos nila ang misyon ay ayaw tanggapin ni Erza ang perang pabuya kaya nanghihinayang ang mga kasama. Saka nakita ang sinakian ni Scarlet patungo doon at naging tauhan niya pa ang mga pirata. Dahil dito ay umalis na ang mga salamangkero ng may ngiti sa mukha ng bawat isa. Samantala si Leon ay naisip na rin na sumali sa isang guild katulad ni Gray. Hindi makapaniwala si Gerard na palpak ang kanilang plano ni Altair. Napag-alaman na anak pala ng sensei nila Gray na si Master All si Altair. Nang mapansin ni Gerard na namamaga ang mukha nito dahil sa suntok ni Natsu na mas lumalakas daw habang nakikipaglaban. Sa wakas ay nakabalik na sila sa bayan. At natutuwa si Lucy dahil sa pabuyang Golden Key na isa sa 12 zodiac na si Sagittarius.
ligtas. Pero pinaalala ni Erza na hindi pa sila ligtas sa paglilitis dahil sumuwi sila sa batas ng kanilang guild kaya labis na kinabahan si Gray. Si Natsu naman ay hinayla na ni Erza at nababaliw na si Gray ngunit hindi alam ni Lucy kung bakit kabadong-kabado sila sa parusa. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup-chup.